Ohayo gozaimasu! Ako nga pala si Lizelle, isa akong housewife at minsan gemba girl dito sa Japan. Ito nga yung trabaho namin ngayong araw. Yan puno na yan na may araw na puti, yan yung kailangan naming putulin. Kala ko nga nung una ay maliit lang pero nung nakita ko sa personal ay sobrang laki pala. So ito na nga, mag-uumpisa na kami ng trabaho kaya kailangan ko na magsuot ng helmet. Pagkatapos nga ay nilatagan nga muna namin ng lona itong sahig para maiwasan makasira dahil nakiusap lang kami sa pari dito sa temple na makigamit ng space. Pagkatapos nga ayusin ng asawa ko yung hagdan ay isa-isa ko nang inabot sa kanya yung plywood na gagamitin niya sa itaas. Nung marami na nga siyang naputol na sanga ay inaabot na niya sa akin para may maumpisahan na akong trabaho. At eto na nga, inumpisahan ko ng putulin yung mga sanga. Kaya nga pala kailangan ko pang putulin yung mga sanga dahil maliit na sasakyan lang yung dala namin. Lunch break na nga kaya naglakad na kami papunta 7-Eleven. Nakakatuwa nga talaga dito sa Japan kasi kahit maglakad ka na marumi yung damit mo, hindi ka pagtatawanan o huhusgahan ng mga Hapon. Nung nakabayad na nga kami ay pabalik na ulit kami sa gemba. Sa bilis nga maglakad ng asawa ko ay tumakbo na ako para maabutan ko siya. Pagdating nga sa sasakyan ay kumain na kami kaagad. Ito yung binili ko, chicken curry and oden. Itadakimasu! Fast forward, pagkatapos nga ng lunch break ay nag-umpisa na ako ulit sa trabaho ko. Dahil nga maliit yung sasakyan kaya madali ko siyang napuno ng kahoy. Nung malapit na nga kaming umuwi ay naglinis na ako. Dahil dito nga sa Japan, pagtapos ng trabaho ay hindi pwedeng iwanan ng marumi ang pinagtrabahuhan. Pauwi na nga kami nito at inabot na rin kami ng gabi sa biyahe dahil 1 oras din ang layo mula sa gemba. Bago nga kami umuwi sa bahay ay dumaan muna kami sa parking ng truck para ilipat ang mga kahoy. Pagpuno na kasi ng karga yung truck, saka pa lang namin itinatapon sa tapunan. Hindi nga pala namin dinadala yung truck sa gemba dahil manipis lang yung tile sa temple kaya ayaw din naman namin makasira. Pag marami na kasing karga, mas lalong bibigat at pwedeng mag-crack ang tiles. Fast forward, ika-6 na araw na nga namin to sa trabaho at eto nga, nagbaon ako ng nilagang kamote para ito na lang almusal ko. Pagdating nga namin sa trabaho ay umakyat na ako dito sa taas para dito naman ako maglinis. Bilib nga talaga ako sa abilidad nitong asawa ko dahil kahit mag-isa lang siya ay nagawa niya ng paraan kung paano patutumbahin yung puno. Yung iba nga niyang naputol na maliliit ay unti-unti ko nang inihulog sa baba. Pagkatapos ko nga sa taas ay bumaba muna ako para makargahan ko naman itong sasakyan. At nung napuno na, umakyat naman ako ulit sa taas para umpisahang iligpit yung mga dahon. Kinabukasan, ito na lang katawan ng puno yung kailangang tapusin. Inabot pa nga dyan na maghapon yung asawa ko dahil pinaliit pa nga niya pagkat para daw hindi na ako mahirapan pagbuhat papuntang sasakyan. Fast forward, last day na namin to sa trabaho at ayan nga, naglilinis na lang yung asawa ko dyan sa baba habang ako dito sa taas ay naglilinis naman itong alulod. Pagkatapos ngang malinisan ng asawa ko yung pinagputulan ng puno ay umakyat naman siya dyan sa bubong dahil nakiusap nga yung kapitbahay kung pwede rin palinisan yung alulod nila. Pagkatapos naming malinisan, ito na yung kinalabasan ng aming trabaho. Tapos na nga ako sa taas kaya dito na naman ako sa baba maglilinis. Eto nga, unti-unti ko nang hinahakot yung mga basurang hindi pa na ilalagay sa sasakyan. Pagkatapos, nagwalis na rin ako dito para makuha yung mga natitirang dahon. At dahil nga last day na namin, kailangan walang matirang kalat kaya itong buong space na ginamit namin ay nilinisan ko na rin. At eto nga, pagkatapos ng trabaho ay nag-ayos na rin ako dahil uuwi na rin kami. So I guess hanggang dito na lang, hanggang sa susunod ulit. Arigato gozaimasu!